Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, saan man kayo naroroong panig ng mundo, maging dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, naway datnan po kayo ng mabuting balita na atin pong pagninilayan na malusog, malakas, walang sakit at karamdaman, at dumaranas ng mga pagpapala na walang sawang ipinagkakaloob ang ating Diyos sa inyong buhay. Samahan po ninyo ako sa atin pong pagbasa para sa Enero 7, taong 2025, para sa araw po ito ng Martes. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang Kabanata 6, mga talatang 34 hanggang 44. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila itinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." "Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?" Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo." Wikan niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus ng lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-5. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Isa nagkakamali pa tayo kasi akala ko 24, 25 na pala tayo ngayon. So ang atin pong pagninilayan ay pamamagatan natin kahit gipit. Ayan. Kasya pa rin, ano? Totoo naman di ba? Kahit na anong gipit natin, ang anumang bagay na hawak-hawak natin, minsan na pagkakasya pa rin natin. Ito po yung senaryo sa ating pagbasa na ang Panginoong Jesus, kahit naman talaga saan siya magpunta, pinupuntahan siya ng maraming tao at napakaraming tao. Sapagkat alam naman natin na si Jesus ay pagpapala sa kanyang bayan ng mga panahon na yun. Kaya't walang lugar na hindi siya dinudumog, pinupuntahan, pinagkakalipon-punan, sapagkat ang kanyang pangangaral ay may dulot ng pag-asa, di ba? Pagtitiwala sa Diyos, yung mga nanghihina lumalakas, di ba? Yung mga naliligaw ay naitutuwid ng landas, at siya rin yung naging daan para ang mga tao ay magbalik loob sa ating Panginoon o sa ating Diyos sa langit. Dahil nga sa siya'y palaging sinusundan ng maraming tao dito sa ating senaryo, sila ay nasa isang burol, maaring bundok na ito eh. At inabot na sila ng dapit hapon o gabi. Kaya yung mga alagad ay nagsuggest na kung maaari ay utusan ang mga tao na umuwi na para makabili sila ng pagkain, sapagkat wala silang may papakain at wala din silang matutulugan dun sa ilang na lugar na iyon. So yun yung suggestion ng kanyang mga alagad, ngunit sinabi ng Panginoon na hindi, kayo ang magpapakain, sapagkat kung pauuwiin natin silang mga gutom, sila'y mahihilo at baka sila'y mga mahimatay. Kaya tinanong din ng ating Panginoon, ilan bang pagkain, ilang bang tinapay at isda ang naririyan? Ano bang nariyan? So sa kabila ng sa isipan ng kanyang mga alagad ay wala silang maipapakain sa ganoong karaming tao, si Jesus ay nagtanong pa rin, ano bang mayroon dyan? Ilan ba ang nariyan? Sabi ng mga alagad ay 5 po yung tinapay at may 2 isda. Ano ang kanyang instruction? Paupuin nyo sila, manda-mandaan, 5-5 po. Bakit? Kasi may gagawin ang Panginoon.
Ang anumang bagay na ilalagak natin sa kamay ng Panginoon, kaya niyang paghimalaan, kaya niyang paramihin, kaya niyang padamihin sa ating buhay. Ang kailangan lang natin ay magtiwala, manalig at umasa. Puntahan po natin yung pinakasusing mga salita ng atin pong pagninilay. Nang magtanong ang ating Panginoon sa kanila ay 5 tinapay at 2 isda. Yun yung kanilang sagot imaginein po naman ninyo kung ganoon karami yung tao, sabi sa ating pagbasa ay 500 kalalakihan ang kumain ng mga panahon na yon. At sinasabi din ng mga dalubhasa ng mga scholar na ang tao na naroroon ay hindi lang 5,000 sapagkat hindi kasama sa bilang ang mga babae at ang bata. Times 3 na lang natin. So mga nasa 15,000 ang tao ng mga panahon na yon, di ba? So, lahat ng mga naroroon ay kumain. May labis pa nga di ba? Kaya siguro pinagtumpok-tumpok, pinamanda-mandaan, 5-5 po ng ating Panginoon sapagkat mas maganda yung may order, organisado yung pamimigay, yung pamamaraan ng pagpapakain sa mga tao. So 5 tinapay at 2 isda. Hindi na bago sa atin ang magipit, marami sa atin ang dumarating sa punto na iniisip kung paano pagkakasyahin ang 500 sa loob ng 1 linggo. Ayan. Kasya pa ba yung 500 sa 1 linggo natin? Kung malayo ang yung pinapasukan, malayo yung pinagtatrabahuan mo, o di ba? Namamasahe ka, balikan, buti kung kaya mong lakarin, mag-i-snack ka pa, kakain ka pa. Siguro titipirin mo na lang, baka gawin mong maglakad na lang para hindi ka makagastos, di ba? So, marami sa atin ang dumarating sa punto na iniisip kung paano pagkakasyahin ang 500 sa loob ng 1 linggo. Madalas din nating maranasan ang tinatawag na petsa de peligro. Yan. Siguro lahat ng tao nakakaranas ito. Hindi lang mahihirap, hindi lang katamtaman ng buhay. Siguro kahit yung mga may kaya at mayayaman, dumarating din sa punto na nakakaranas sila ng tinatawag na petsa de peligro. Kung saan, pinagkakasya ang natitirang pera para makaabot ito sa susunod na sweldo. Parang may tawag pa dyan sa isang probinsya, di ba? Pag tinanong ano uri ba ang pamumuhay ninyo? Kumusta naman ang inyong buhay ito? Isang kahig, isang tuka. Kakahig muna bago makatuka. Parang pinapakita na mahirap talaga. Parang manok. May mga nagsasabi pa ngang mas mahirap pa kami sa manok. Kaya at least yung manok, pag mayroong kinalkal ay mayroong makukuha. Para makatawid sa mga ganitong sitwasyon, naghahanap tayo ng mga tinatawag na life hacks. Ano ba yung life hacks? Mga paraan kung paano makakatipid. Dumidiskarte tayo. Kaya nga, pag medyo wala nang laman yung ating mga bulsa, yung ating palabigasan, yung lahat ng ating mga lalagyan ng pagkain, parang sinasabi natin, kailangan kong dumiskarte. Saan ba pwedeng dumiskarte? O, di ba? Paraan yun ang pagtitipid din life hacks na tinatawag No, kung paano makakatipid. At hindi lang nag-iisip para makatipid, kundi makadiskarte para may pandagdag doon sa kanyang hawak na alanganin sa isip niya. Sa atin pong ebanghelyo, matutunghayan na napunta rin sa ganitong sitwasyon ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Napaisip siguro sila kung ano ang gagawin ng sinabi ng Panginoon, bigyan nyo sila ng makakain. Inutusan sila ni Jesus na sila ang magbigay ng pagkain doon sa mga tao. Alam naman natin na yung mga alagad, wala naman sila daladalang pagkain Sila ay mga tagasunod lang din ng ating Panginoon. Sila ay nasa tabi ng ating Panginoon. Ngayon, inuutusan sila. Ano ang kanilang utos o ano ang kanilang utos na narinig buhat sa ating Panginoon? Bigyan nyo sila ng makakain. Marahil naiisip nila, saan tayo kukuha nang ipapakain sa mga taong ito, di ba? Parang suliranin yung dumating sa kanila Binigyan sila ng isang sitwasyon ng ating Panginoon na nagkaroon sila ng malaking isipin, isang suliranin. Saan tayo kukuha ng ipapakain sa mga ganitong karaming tao? Ngunit, sabi sa ating binasa, sa huli, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan upang mapagkasya ang 5 tinapay at 2 isda. Si Jesus pa rin ang gumawa ng paraan upang ang 5 tinapay at 2 isda ay magkasya. Gipit, pero nagkakasya. Paano naman napagkasya at paano napakain yung ganoong karaming tao? Tatandaan po natin,
Ang anumang bagay na kakaunti na hawak natin, kapag binitawan mo yan at inilipat mo sa kamay ng ating Panginoon, kaya yang paramihin. Hanggat hawak natin yan, hanggat nasa ating kamay, hindi yan magmumultiply. Sabi nga doon sa ibang pagbasa, sa ibang ebanghelyo, sa aklat ng San Juan, di ba? Nanggaling yun sa bata eh. Yung tinapay at isda, hanggat nandoon sa kamay ng bata, hindi nagmumultiply, hindi dumadami. Kailan yun dumami? Nang mapalipat sa kamay ng ating Panginoong Yesus. Ano ang kailangan natin? Kahit na tayo nasa panahon ng kagipitan, kawalan, kakulangan, sa tingin natin ay hindi sasapat. Pagkatiwala mo yan sa kamay ng Panginoon, magugulat ka, yung hindi sapat, magiging more than enough. Sa tingin mo hindi enough, pag ibinigay mo yan sa kamay ng Panginoon, gagawin niyang more than enough. Pinapaalala ng Ebanghelyo na sa oras ng kagipitan, ilagay natin ang ating sitwasyon sa kamay ni Jesus. Pagkatiwala natin. Totoo din naman yung madalas na nababasa ko noon eh. Kaya naman daw tayo nahihirapan sa ating suliranin na pinapasan-pasan kasi hindi natin ipinapasa sa balikat ng ating Panginoon. Sinusolo lang natin. Hindi ba sa mga probinsya kapag ang isang bahay ay gustong ilipat, hindi naman naginigiba nung araw yun eh. Binubuhat na lang yun at ililipat sa ibang barangay eh. Kaya bang buhatin yun ng may-ari ng bahay? Hindi. Tatawag siya ng saklolo, ng tulong sa mga kakilala, kaibigan, kapitbahay. Kaya bubuhatin nilang sama-sama yun. Di ba nagkakaroon ng bayanihan? Yung mabigat na bahay, gumagaan kapag maraming nagtutulong-tulong. O, di ba? Pero kung mag-isa, hindi niya kakayanin. Ano ang ginawa niya? Tumawag siya ng makakatulong. Ganon din naman sa atin, sa harapan ng ating Panginoon. Hindi natin kaya yung mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay, yung mga suliranin, yung mga pagsubok, trials and testing, tawagin natin ang ating Panginoon. Pagkatiwala natin sa Kanya, yung hindi mo magagawa, kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin, ipagkatiwala na Siya ang may magagawa sa hindi natin kayang gawin. Pinapaalala ng Ebanghelyo na sa oras ng kagipitan, ilagay natin ang ating sitwasyon sa kamay ni Jesus dahil Siya na ang bahala na pagkasyahin, paramihin, at paapawin ang anumang meron tayo, di ba? 3 salita na pwede nating tandaan sa ating pagnilay. Pagkasyahin, paramihin, paapawin. Kaya yung anumang bagay na nasa iyo, kayang pagkasyahin niya ng Panginoon, kayang paramihin ng Panginoon, kayang paapawin ng Panginoon yung lahat ng iyong pinaglalagyan. Ang anumang mayroon tayo. Ang kailangan lang natin ay buong pagtitiwala na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kung ipagkakatiwala natin ang mga suliranin, mga pangailangan, mga kakulangan, kahirapan ng ating buhay. Balikan natin yung mga pagkakataong nagipit tayo sa buhay. Sa iyo bang kagipitan? Talaga bang nagipit ka ng tuluyan? Hindi. Merong saklolo, may tulong na dumating. Kaya nga kahit kayo gipit, kahit tayo salat, kahit kakaunti, kapag yan ay ibinigay mo at ipinagkatiwala sa Panginoon, kahit gipit ka, kasya pa rin yan. Bakit? Ang Diyos ay Diyos ng higit sa sapat ng lahat ng ating pangangailangan. Pag nilayan natin kung paanong pinagkasya ng Diyos, kung ano ang mayroon dito sa ating pagbasa, pag nilayan mo rin sa iyong buhay kung paanong pinagkakasya ng Diyos ang anumang mayroon ka noon, at sa ating kapanahunan, kayang-kaya ding pagkasyahin ng Panginoon ang anumang bagay na nasa atin. Huwag mo lamang pagdududahan, pag-aalinlanganan ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Tatandaan po natin, habang yung tinapay at isda ay wala sa kamay ng Panginoon, hindi yun dumami, hindi yun nagmultiply. Kailan nagmultiply, dumami yung tinapay at isda? Nang hinawakan na at napasa kamay ng ating Panginoon, kaya't ang mga tao ay nakakain, nabusog pa sila, at may lumabis pang sobra-sobra. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ito po yung pagbasa para sa araw ng Martes, Enero 7, taong 2025, na hinango natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, mga talatang 34 hanggang 44.
Pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God.